Walang nagawa si Renz kung hindi ang sundin ng gusto ni Althea. Lumabas na siya ng silid nito at tinong ang kusina. Hindi niya ito mapipilit. Mula nang lumipat ay nakita niyang malaking pagbabago sa ugali nito. Kung noon ay mabilis niya itong napapasunod sa gusto, ngayon ay nabaligtad na ito. Matigas na ito na parang bato. Ubos na lang ang lakas niya, hindi pa rin ito ibinibigay at sinusunod ang gusto niyang mangyari. Sa una ay nakakapanibago, ngunit tila wala naman siyang choice kung hindi ang yakapin ng bagong pag-uugali ng kanyang asawa. Ano bang problema niya? Gusto ko lang naman siyang tulungan. Ayaw niya bang mas gumaling siya? At saka bakit ako maghuhugas? Ako na nga ang nagluto ng agahan, hindi ba dapat siya naman dito? Lihim na paghihimutok ni Renz. Tingnan pa lang ang mga kalat ng tambak. Sa kusina'y napapagod na kagad ang isipan ni Renz. Marahas niyang ginulo ang buhok sa likod ng ulo. Nagsisimula na naman siyang may stress sa nakikita. Allergy siya sa mga kalat. Iwanan niya man ang kusina ng ganitong ayos ngayon ay paniguradong ito pa rin naman ang madadatan niya pagpasok nito mamaya. Nung kaang linisin ito ni Althea na may paninindigan sa mga salita, palakad-lakad sa harapan ng lababo na makailang beses niyang sinubukang tawagan ang sekretary niyang si Britney. Gaya ng payo ni Althea sa kanya kanina, pero pinapatay niya din naman niya yun. Tinutubuan din naman siya ng hiya sa katawan kahit na magaspang ang ugali niya. Baka isipin nitong abusado siyang amo na porket pinapasahod niya ang sekretary. Ay pati ba naman yun ay iasa niya pa. Paniguradong hindi naman siya tatanggihan ng sekretary. Kaso nga lang ay gusto niyang ipakita kay Althea na kaya niya rin gawin ito nang hindi siya humihingi ng tulong sa kahit sinong taong nasa paligid niya. Ngayon lang naman, Renz. Ngayon lang naman. Matuto ka na kasi. Sa susunod ay huwag ka na magluluto dahil ikaw din ang mahihirapan sa huli. Matapos ayusin ang suot na apron na halos matanggal na rin kanina, nang dahil kay Althea ay lumapit na siya sa lababong nag-uumapaw sa mga hugasin. Malalim siyang humugot ng hininga. Sinuot na ang plastic na glove na nakalaan para sa paghuhugas ng mga plato. Pikit ang mga matang sinimulan niya na ang paglilinis ng magulong kusina. Panay ng mura niya sa isipan habang ito'y ginagawa. Binubugbog niya sa isipan si Althea sa bawat kuskus at lapat niya ng sponge sa mga kagamitan nilang nasa lababo. Bakit kasi bukas pang uwi ng maid namin? Sisermonan ko siya. Bagsak ni Renz ng sponge sa lababo, tumilamsik pang ilang bula nito. Bagay na mas lalong nagpataas ng dugo ng lalaki. Nakalantad pa rin ang iritasyon sa mukha ni Renz na tumatagaktak na ang pawis sa bandang noo. Isa siyang tanyag na CEO, mayaman, tapos ito lang ang gagawin niya sa bahay nila? Nakakababa yun ng pagkalalaki. Kasalanan ito ni Althea eh. Ito na nga lang ang gagawin niya. Hindi niya pa ako magawang pagbigyan at damayan. Buwisit siya talaga. Sa kabilang banda ay maingat na sinundan ni Althea si Renz pababa after ng ilang minuto. Sinilip niya ito mula sa pintuan ng kusina upang tignan kung ano nang gagawin nito sa mga hugasin. Halos mapunit ang ngiti na labi ng babae nang makita ang pagkaasar nito sa mukha na magsimulang maghugas. Deserve mo yan. Ngayon danasin mong pang-aalipin mo sa akin noon na pinagtiisan ko ng 3 taon. Good luck, Lawrence Almeda. Tumalikod na si Althea. Lulubayan na sanang asawa at babalik na ng silid nang muli siyang humarap na may kalokohang kumislap sa isipan. Kinuha niyang cellphone at mula sa tinatayuan ay binuksan niya ang kamera doon. Sinum niya si Renz. Bagamat nakatalikod ito para sa kanya ay katawa-tawa pa rin ang itsura nito. Ngayon lang ito kaya naman, sasamantalahin niya na. Isang picture lang. Wala naman siyang plano na i-post yon online at ikalat kung saan para lang pagtawanan. Gusto lang niyang kumuha ng proof at souvenir na sa araw na yon. Marami mang masakit na nangyari sa unang pagkakataon ay nagawa niyang manalo sa pagtatalo nila ng asawa. Nais ni Althea na maalalang araw na yon sa mga susunod na taon kahit nahiwalay na sila. Anong ginagawa mo, Althea? Napaigtad si Althea sa ilalim na iniisip niya hindi niya napansin ang ginawang paglingon ni Renz. Sa lubong ng mga kilay nito, aksidente na muli na naman niyang napindot ang captured at nalaman niya ng tunog ng shutter ng camera pala ang dahilan noon. Oo, wala.
Lihim na napamura na si Althea sa isipan. Sa lahat ng pagkakataon, bakit hindi niya pa natanggal ang sound noon? Okay na sana eh. Makakatakas na siya after kunan ito ng picture ng palihim. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, Althea. Burahin mo yan. Napakurap-kurap na ang babae na umayos ng tayo. Nakapwesto pa rin ang cellphone niya na animoy kumukuha ng picture kay Renz. Sinadya niyang pindutin ulit ito para naman may kuha siyang kita ang pagmumukha ng lalaki. Dahilan upang magusot pa ang itsura nito. Ano ba? Relax at printing inoff ni Althea ang camera ng cellphone. Itinago na yun sa likod niya na parang wala siyang kasalanan at nilabag na rules. Tinignan niya ang lababo kung saan nalulunod ang mga hugasin sa napakaraming bula. Alam mo bang pwede kitang kasuhan dyan sa mga do it Renz? Hindi ako natatakot, okay? Bye! Patalilis na tumakbo paalis si Althea sa kusina na halos mamuti ng talampakan. Nakanganga ang bibig na naiwan si Renz na mas sumigpit ang hawak sa kutsarang nakasalukuyan niyang sinasabon. Hoy Althea! Napakademonyito mo talagang babae ka! Malilintikan ka! Hintayin mo ko't maabutan kita! Habang tinatakbo paakyat ang hagdan ay napahagikik na si Althea. Hindi niya alam kung bakit ang saya niyang napikon niya si Renz ngayon. Sobrang gaan ang pakiramdam niya. Lumakas pang hagikik niya pagpasok ng silid. Tuwang-tuwa siya sa ginawa. Hindi mabura sa isipan niya ang epic feel na itsura kanina ng mukha ni Renz. Hinihingal na siyang sumandal sa dahon ng pintuan, hawak ang dibdib. Hoy Althea, humanda ka, magtuos tayo. Sinabi ko sa'yong burahin mo yan. Ang tigas ng ulo mo ah. Paakyat na noon ng hagdan si Renz na marahas ang punas ng kamay sa suot na apron. Tumutulo pa kasi ang tubig sa mga kamay niya. Nagtatarantang sumampa ng kama si Althea at nagtalukbong ng kumot. Nakalimutan niya pang ilak ang pinto. Nanginginig ang kamay niyang sinend ang picture ni Renz sa spare niyang email. Just in case napilitan siya ni Renz na burahin ito ay may copy pa rin ng larawan na pagtatawanan. Safe! Sumabog na ang pintuan ng kwarto. Ikinatigas yun ng katawan ni Althea. Halos sigitin niyang hininga nang maramdaman niya ang paglapit ni Renz sa kanyang kama. Ilang segundo pang hinintay niya bago nito pahilang tinanggal ang kumot na nakabalot sa buo niyang katawan. Akin ang cellphone! Huwag mo sagarin ang pasensya ko! Lahad niya ng kamay kay Althea na masusing tinignan lang naman yon. Hindi mo ibibigay? Ang sabi ko, akin na! Humalay pang malakas na tawa ni Althea sa kabuuan ng silid na animoy kinikiliti ng pilit kunin ni Renz ang cellphone sa mahigpit na hawak ng kamay niya. Ipinakita niya ang mahigpit na hawak dito para kunwari ayaw niyang ibigay yon sa lalaki at para convincing na hindi niya nagawang magtago ng kopya. Para silang mga aso na nag-aagawan sa bolang inihagis ng amo at kung sinong mananalo ay tsak na may reward. Nagrumble pa sila sa ibabaw ng kama. Ano ba? Masisira ang cellphone ko! Hila dito ni Althea, pawis na pawis ang buong muka. Bitawan mo na kasi nang hindi masira. Ayoko! Aray! Ang bigat mo, Renz! Huwag mo kong daganan! Hindi ako makahinga! Parang wala na namang narinig si Renz na kumubabaw pa sa kanya at parasaan pa rin kinuha ang cellphone niya. Nanlamig na ang katawan ni Althea. Hindi siya galit sa asawa. Sa halip ay tuwang-tuwa pa nga siya sa mga ginagawa nito. Para silang naghaharutan lang. Hindi ko naman ipopost yan online para sirain ang image mo eh. Promise, it was for my eyes only. Gulong-gulo ng buhok, mas pawis na pawis sa mukha hanggang leeg. Nabangon ni Althea nang sa bandang huli ay matagumpay na makuha ni Renz ang kanyang cellphone. Hinihingal na itong nakatayo sa gilid ng kama habang hinahalugog ang buong albums at gallery ng cellphone ni Thea. Hindi ako naniniwala sa'yo. Baka mamaya sumpungin ka na topak at gawin mo pang-blackmail ang larawang ito sa akin para makuha mong gusto mo. Isa pa, baka makita pa to ni Eleanor at kung ano na lang ang isipin. Sinupil ni Althea ang ngiting pilit na kumakawala sa kanyang labi. Alam niyang kahit burahin ito ang kopya, ay naisalba pa rin naman niya yun. Bagamat nasaktan sa pagbanggit nito sa kabit, ay hindi na lang niya yun pinansin. Tigilan mo nga ako. Hindi naman ako isip bata para gawin yun.
Alam mong gumagawa lang noon yung mga taong mahina't mga talunan. Hindi natinag si Renz sa mga salita't palusot ni Althea. Binura niya na ito pati na sa recently deleted ay sadyang tinanggal. Kailangang siguruhin niya na hindi na yun kailanman ma-restore ni Althea. Inihagis niya na yun sa kama ng tumama naman sa unan matapos na makuha ang gusto. Ulitin mo pang gawin sa akin ang bagay na to. Hindi mo magugustuhan ang gagawin kong parusa sa'yo. Naintindihan mo? Galit na duro niya kay Althea kapag dakay pamarcha nang lumabas ng silid. Nag-make face lang si Althea ang kumibot-kibot ang bibig. Sinundan ng pag-alis ng lalaki, lumagabog na malakas ang pintuan nang hilahin yun pasara ni Renz na halatang napipikon pa rin. Malakas nang humagalpak ng tawa sa Althea. Naisip na ano na naman kayang magiging reaksyon nito. Oras na malaman nitong nagawa niyang ibalik ang picture. Priceless. Paniguradong mababaliw ito kakaisip kung paano niya nagawa yun. Ako pa rin ang panalo sa atin. Muli niyang hilata sa kama sabay dampot sa cellphone at bukas ng email kung saan niya tinago ang picture ni Renz. Muli pa siyang tumawa nang ma-download na to. Ilang beses niyang zoom in and out ang picture. Tawang-tawa talaga siya sa reaction ni Renz sa second picture. Kung sa unang picture nakuha ay para itong ulirang asawa na sunod-sunuran sa mga gusto niya. Sa pangalawa ay para itong leon na lulunukin siya ng buhay. At ang pangatlo naman ay lalong hindi na niya maitsurahan pa. Ang cute mo dito Mukha kang dukhang alipin ko. Sa loob ng bahay natin, Mr. Lawrence Almeda. Mabigat ang mga paang bumaba na si Renz ng hagdan. Narinig niya pa na ginawang pagtawa ni Althea. Pag-alis niya, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang ligaya nito sa ginawa. Kung tutuusin ay simpleng bagay lang yun, pero parang ang dulot sa babae ay kakaibang ligaya. Ang babaw naman ng kaligayahan niya. Ipinagpatuloy niyang ginagawa sa kusina. Kung kanina ay masama ang loob niya sa ginagawa, hindi niya maintindihan ang sarili ngayon na para bang sanay na sanay siya dito. Nakahinga na siya ng maluwag matapos nahubarin ng suot na apron at gloves. Pinunasan niya ng tissue ng butil ng pawis sa noo. Dinamay na rin niya ang sahig ng kusina. Nagwalis siya at nagmop na rin doon. Magandang exercise din pala to. Para ako nang galing sa gym at sauna. Matapos magpahangin na ilang minuto sa sala at uminom ng malamig na tubig ay umakyat na si Renz sa ikalawang palapag ng bahay. Ilang beses niyang sinulyapan ng kakaibang tingin ng silid ni Althea. May nagtutulak sa kanyang silipin ito. Pero nagmatigas siya. Nung kang pupuntahan niya ang babae, baka mamay iba pang isipin nito. Hello? Kanina pa ako tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot? Si Eleanor yun na galit ng tono ng boses. Pasensya na babe, nasa kwartong phone ko. Kakaakyat ko lang dito. Kakatapos ko lang kasi maglinis at magugas ng mga plato sa kusina. Ano? Ikaw ang gumawa lahat nun? Bakit hindi si Althea ang inutusan mo? Anong ginagawa niya? Nagpapalaki ng katawan? Responsibility niya yun kahit pa may kasunduan kayo. Sana sinabi mo sa akin kanina para nag-hire na lang tayo ng gagawa. Hindi mo dapat yun pinoproblema. Napahilamos na si Renz sa muka. Kung dati sasang-ayon siya dito kaagad, this time ay hindi na. Okay na babe, tapos na rin naman. Wala talagang kwentang babaeng yan. Pabigat na nga, pinapahirapan ka pa. Hindi na sumagot si Renz. Sinimulan na niyang hubarin ng suot na pants. Nakakaramdam na siya ng pagod at antok. Tinungo niyang harap ng closet upang kumuha ng pamalit. Nasa tenga pa rin ang cellphone at patuloy pa rin si Eleanor sa pagbubunga nga doon na hindi na lang iniintindi ng lalaki. Lalo lang siyang napapagod eh. Babe, matutulog na ako. Ngayon pa lang ako dinadapuan ng antok. Okay, dito ka na mag-dinner mamaya ha. Hayaan mo magutom ang walang utang na loob na Althea na yan. Hindi ka niya tinulungan maglinis. Ako nang bahala, ipagluluto kita. Okay. Nahiga na si Renz, pinatong na sa ulong si isang braso. Parang musika na hindi pa rin mawala sa pandinig niyang malakas na pagtawa ni Althea kanina. Noon niya lang ito napagtuunan ng pansin. Puro at inosente ang dating nito sa kanya. Dahil ba doon kaya pinili niya itong pakasalan dati, bukod pa sa tunay na dahilan niya? Hindi niya matandaan. Baka hindi pa lang niya nare-realize yun. Pero imposible. Si Eleanor ang mahal niya. Ito ang tinitibok ng puso niya. Ito ang babaeng pangarap niyang makasama mula noon hanggang sa pagtanda niya. Hindi ito nagbago. Babe, nandyan ka pa ba? Napadilat ng mga mata sa Renz.
Pilit na winaglit ang maamong mukha ni Althea habang tumatawa. Hindi ka na kasi sumasagot sa akin. Sorry babe, idlip na talaga ako. Si Eleanor na ang kusang pumutol ng tawag nang marinig yon. May ibang pakiramdam siya sa paraan ng pakikipag-usap ni Renz. May kakaiba sa kutob niya. Huwag ka lang magkakamali, Lawrence. Gagawin kong lumalagablab na impyernong buhay mo at ng Althea na yun. Oras na lokohin mo ko. Buong araw ng linggo ay wala sa bahay si Renz. Maaga siyang umalis para pumunta sa apartment ni Eleanor at gabi na nang bumalik. Samantalang si Althea naman ay ginugol lang ang buong araw sa paghiga at pahapyaw na paggawa ng mga draft niya sa kanyang design. Kinabukasan ay halos sabay silang lumabas na silid, nagtagpo sa may puno ng hagdan. Saglit na natigilan at kapag dakay nagkatinginan. Walang imik na naunang bumaba ng hagdan si Althea. Hanggang sa hapagkainan ay wala silang imikan. Panakay nakatuloy ang tingin ng maid sa kanila. Bilisan mong kumain, nagmamadali ako dahil sa early kong meeting. Napaangat na ng paningin si Althea na problemado na naman sa sasakyan niya. Araw-araw na yata niyang iisipin ang tungkol doon. Dapat talaga ay may kinontrata na siyang grab driver. Yung tipong araw-araw siyang susunduin at sa pag-uwi naman ay walang problema. Kumbaga ay gagawin niyang service ito kada umaga. Blankong tininan lang siya ni Althea, lutang na hindi makuha kung anong gustong niyang ipahiwatig. Ano, titingnan mo na lang ba ako? Asar na tanong ni Renz dahil parang walang plano ang asawa na sundin ang kagustuhan niya. Ang sabi ko, bilisan mong kumain at aalis na tayo. Isasabay na kita. Ilang ulit na tumango si Althea na nakuwang ibig nitong sabihin. Kagaya ng gusto ni Renz ay binilisan niya ngang kumain. Sa akin ka na palagi sumubay, total naman ay madadaanan kong company. Less hassle at stress. Ipinagkibit balikat lang yun ni Althea. Wala siyang pakialam kung inuuto lang siya nito o ano. Bastang desisyon niya ay desisyon niya. Hindi siya makikipagbati sa asawa. Hindi rin siya magpapadala sa mga ganitong galawan ni Renz at sa mga palipad hangin nito sa kanya. Wala kang driver? Sinubukan siya sabayan ni Althea pero sa haba ng mga biyas ni Renz ay nauna pa rin sa kanya. Wala, why? Did you fire him? Hindi, masama ang pakaramdam. Hindi na muling nagsalita si Althea. Pagsakay ni Renz ng driver seat ay hindi na siya nagpatumpik-tumpik na lumulan sa passenger seat. Hindi na tinangkapang sa likod lumulan. Ikaka-high blood na naman tsak yun ni Renz, oras na gawin niya. Buong biyahe ay nakataon lang ang mga mata ni Renz sa kalsada. Si Althea naman ay halos manakit ng leeg dahil nasa labas lang iyon ng bintana. Hindi siya nagbukas na kahit na anong topic. Hinayaang mapanis na lang ang laway nila. Salamat, wika ni Althea pagbaba niya ng sasakyan. Hawak niya pa rin ang pintuan. Nasa tapat na sila ng company kung saan kakaunti pa lang ang mga employee na patuloy na dumarating. Tumungo lang si Renz, humawak pa rin ang manibela ng sasakyan. Dadaanan kita mamaya. Hindi na kailangan, Renz. Huwag mo ko alalahanin, kaya ko nang umuwi ng bahay mula. No, dadaanan kita sa ayaw at sa gusto mo. Sabay na tayong uuwi. May di na pagputol nito sa kanya. Lawrence, isarado mo ng pintuan, Althea. Malilate na ako sa meeting. Asik na nito, piko na malakas na isinara ni Althea ang pintuan ng sasakyan. Humarurot naman agad paalis yon. Lalo pang naasar si Althea dito. Pala desisyon yan. Masyado siyang nakikialam sa mga desisyon ko sa buhay. Matapos ayusin ang tindig at postura, ay naglakad na si Althea papasok ng building. Patungo ng department na kinabibilangan niya. May mangilang-ilang co-workers na nakasabay pa siya sa elevator. Naiilang siya na kanina pang sulyap na mga ito sa kanya na para bang may gusto silang sabihin sa kanya. Althea, para yata nakita kitang bumaba kanina sa Porsche. Ikaw ha? Sino yung naghatid sa'yo? Saglit na nanigas na roon si Althea. Ha? Hindi, baka mali ka nang nakita. Hindi lang naman ako may mga mata noong nakakita sa'yo. Marami kaya kami, hindi ba guys? Hilaw nang naging ngiti ni Althea. Mabuti na lang at bumukas ng pintuan ng elevator sa floor nila. Nagmamadali na siyang naunang lumabas at iniwan ang mga kasama. Hoy Althea! Muntik-muntikan pang bumigay ang mga tuhod ni Althea sa pagmamadali. Hayaan mo na nga siya, ang aga pa tsumichismis ka na naman kaagad.
Totoo naman 'di ba? Nakita niyo rin siya. Hindi lang yun. Yung nasa driver's seat ay si Enough. Takip na ng isang babae na kausap ng nauna. Ang totoo ay nakita nila kung sinong kasama nito. Ayaw lang nila nabigyan yun ng pangalan. Yung last na chismis about sa dinner party ay hindi pa nga humuhupa. Tapos, may panibago na naman ito. What? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Parang nagtatanong lang. Halika na nga, kinaladkad na ito ng kasama. Ang hindi nila alam ay kanina pa nakikinig si Ruby sa kanila na nakita din ang buong pangyayari. Nakangiti na itong pumasok sa loob at tumigil sa tapat ng table ni Althea. Baka na malikmata lang ang mga katrabaho natin sa nakita, Althea. Makahulog ang wika ni Ruby. Tama ba ako at mali na naman sila? Kumibot-kibot ang bibig ni Althea. Hindi niya kailangang mag-explain. Wala naman yung kinalaman sa trabaho, kaya bakit kailangan nila na pag-usapan? At saka masyado ng personal to. Hindi nila pwedeng halungkatin. Pilitin siyang umamin. Anong pinagsasabi mo? Tumayo na si Althea. Hinagilap sa loob ng bag ang makeup pouch niya. Magbabanyo pala ako. Mabilis na niyang tinalikuran si Ruby na mas lumapad ang ngisi. Sinundan lang siya ng tingin ni Ruby habang paalis sa mesa niya. Huwag mo silang pansinin, Althea. Wala kang dapat na ipaliwanag. Pumasok siya ng cubicle upang huminga. Pagkaupo niya sa bowl ay may mga pumasok. Narinig niyo ba na hinihatid daw si Althea ng Porsche? Mariing napapikit si Althea. Hinilot ang sentido na bigla na lang nanakit. Kakaiba talagang chismis. Parang apoy na mabilis kumalat kapag nahipan to ng hangin. Talaga? Baka may sugar daddy siya. Naku, sinabi mo pa yan. Sa hula ko'y meron nga. No wonder nung nakita ko siya sa dinner party. Mukhang mamahalin yung bag na dala niya. Uwe, hindi nga. Oo nga, kung titignan parang ordinaryong tao lang naman siya. Hindi afford ang brand na yun. Nakakaloka ha, may itsura naman siya kung tutuusin. Kaya niyang makabingwit ng gwapo at mayamang lalaki. Pero kung totoo ang balita, nakakahiya naman siya. Malakas na silang nagtawanan. Pigil na pigil ni Althea ang lumabas doon at pagsasampalin sila. Napagkamalan pa nga siyang may matandang kinakalantari. Aba, tama ka dyan. Ang simple lang niyang manamit. Kung ako ganun kaganda sa kanya, gagamitin ko yun at magiging practical na lang. Gaga, mukha kang pera. Muli silang nagtawanan. Bakit? Sino bang ayaw sa pera? Saglit na tumahimik ang paligid. Nang silipin ni Althea, wala na doon ang mga marites na ka-work. Grabe, ginawa pa akong. Hindi na magawang ituloy yun ni Althea. Sinipat ang sarili sa salamin at lumabas na rin kapag daka. Pagbalik niya ng table ay mas malala naman ang bulong-bulungan. Bulungan na naririnig naman niya. Alam niyo ba dati marangya ang buhay ng mga luksin? I mean, ng pamilya ni Althea. Kaso ay nabankrupt ang family nila nang dahil sa ama niya. Saan mo naman nalaman? Naging laman yun ng balita. Ang tagal na kaya natabunan na. Tapos yung mother niya naman nabaliw sa pagkawala ng lahat. Ang ilan sa kanila'y palihim na sumulya pa sa table ni Althea. May mga naaawa, ang iba naman na hindi makapaniwala. Pilit inabala ni Althea ang isipan sa ibang bagay para hindi sila mapatulan. Ang saklap naman, mabuti pa yung mahirap ka tapos bigla kang yumaman. Kaysa naman mayaman ka tapos bigla kayong maghihirap. Sinabi mo pa, ang hirap noon mag-adjust. Tapos nabenta na yung bahay nila. Kaya siguro wala na talaga siya ibang choice kung hindi ang pumatol na lang dahil hindi sanay maghirap. Hala, baka nga yun ang dahilan. Natigil lang ang bulungan na may bigla na lang tumikim sa pintuan. Ang aga-aga kung kani-kaninong buhay na kagad ang pinapakailaman nyo. Si Kenzo na pumasok na sa area. Hindi bingi ang lalaki para hindi marinig ang lahat ng masasakit na mga salitang pinupukol nila kay Althea. Hindi man niya alam ang buong nangyari pero base sa galaw ng mga employee, si Althea ang tinutukoy. Good morning Mr. Marquez! Napatayo ng lahat na marinig ang boses niya. Maging si Althea na walang pakialam ay tumayo rin. Mula ngayon, ayoko makakarinig ng ganyang usapan. Pasimula pa lang ang linggo. Be good to your co-workers. Hindi niyo alam kung anong pinagdadaanan ng mga taong pinag-uusapan niyo ng harap-harapan. Araw-araw, maliwanag. Napayuko lang ang mga ito, walang sino man sa kanilang nagtangkang mga tuwiran. Oras na may narinig pa ako simula bukas, kahit gaano ka pa kagaling na employee o katagal na nandito sa kumpanya,
Ay hindi ako mangingiming tanggalin ka. Saglit lang na sinulyapan ni Kenzo si Althea na nanatiling nakatungo. Bumuntong hininga na si Kenzo. Tuloy-tuloy na pumasok sa office. Hoy, ano yun? Bakit may pagano si Mr. Marquez? Ang unfair. Shh, change topic na. Baka may magsumbong. Gusto mo bang mawalan ka ng trabaho ha? Nakakaduda lang. Baka may alam kasi si sir tapos pinagtatakpan. Ano ba? Tama na kasi. Walang iyakan kapag tinanggal ka ha? Chismis pa more. Nag-init pa ang bawat sulok ng mga mata ni Althea. Parang gusto na niyang umuwi ng araw na yon at hindi na muna siya magtatrabaho. Kung pwede lang ay kanina pa siya nagpaalam kaso hindi naman pwede na gamitin ang kalagayan. Endure it, Althea. Lilipas din ito. Sa pag-usad ng araw na yon ay hindi nagtagal at pinatawag si Althea upang umattend ng meeting. Nagtataka siya kung para saan yun gayong wala namang nabanggit si Kenzo. Nadatnan niya ang lalaki sa may pintuan ng conference room. Kenzo, Mr. Marquez, nagpalingalinga pang mata niya at baka mamaya'y mapag-usapan na naman. Maraming salamat kanina. Walang anuman, inihatid kasi ako ni Renz. Marahang tumango si Althea. Oo, tapos may nakakita. Ayun, kung ano-ano nang iniisip nila. Huwag mo na silang pansinin, ako nang bahala. Mag-focus ka na lang sa trabaho. Palagpasin mo na lang kung anong mga narinig mo. Pasasaan ba't magsasawa rin sila? Medyo gumaan ang pakiramdam ni Althea sa sinabi ni Kenzo. Siya nga pala, tapos ko na yung mga draft ng design na pinagawa mo. Tumango lang si Kenzo pero ang isip niya nasa stock sa sinabi nitong inihatid siya ni Renz kanina. Nais niya sanang tanungin kung paano sila nagkita pero masyado naman yung personal. Good job, Althea. Sinend ko na sa email mong file at nandito naman ang actual drawing. Tinanggap ito ni Kenzo. Magkasama na silang pumasok sa loob ng room kung saan naghihintay mga kasalit magiging team sa project. Naabutan ni Althea sa loob, si Ruby na nakataas lang ang kilay sa kanya. Hindi niya ito pinansin kahit pa puno yun ng sarkasmo. Na-confuse pa si Althea dahil parang iba ng titig nito ngayon. Congrats Althea, wika dito nang lagpasan siya, pasaring na tinignan. Saan? Be proud na lang, ang galing mong manulot ng trabaho, sana ng iba. Manulot, naguluhan pa doon si Althea, hindi niya masabayan ang sinasabi nito. Nalaman niya lang nang magsimula ng pinaka-agenda ng meeting. Good day everyone, alam na ng lahat ang tungkol sa building tower project ng Salmeda Holdings. At ang update dito ay hinati kong mga taong involved sa project sa dalawang grupo. Sinenyasan at inutusan ni Kenzo si Ruby na ipamigay ang details na nakaprint sa bawat isa. Pakitingnan na lang dyan kung sino ang mga kagrupo nyo. Kung may tanong kayo, huwag kayong mahiya para maging maayos ang kalabasan ng project natin ito. Binuklat na yun ni Althea at halos lumuwang mga mata niya nang makitang kasamang pangalan niya doon bilang leader ng group. Kilala na PA siya ni Kenzo kaya malamang ay maraming magtataka sa kanila kung bakit siya ginawang leader. Ibig sabihin ay siya halos ang mag-aasikaso ng mga kailangan doon. Umangat ng mata niya kay Kenzo na tumango at ngumiti lang sa kanya. Ayos lang naman kay Althea na hindi siya kasali doon at patuloy na magtago sa totoong identity niya. Pero grateful pa rin siya na nakasama siya sa listahan. Don't get me wrong everyone ha. Pwede naman kayo maging leader lahat kaso para sa mas mabilis na access. Kaya si Althea ang nilagay ko. Alam niyo naman na mas madali niya ako makakausap in case na may kailangan o problema kayo. Sa kabilang banda ay hindi na maipinta ang mukha ni Ruby. Dati kasi kapag may mga ganitong project ay palaging siyang bida kahit na secretary lang siya. Ibig niyang sabihin ay palaging sa kanya nakadepende si Kenzo at gusto niya yon. Subalit nang dumating si Althea nagbago ng lahat dahil inagaw na nito yon. Isa pa ditong nakakahinanakit ay bagong employee lang si Althea kaya hindi mapigilan ni Ruby na silipin. Kumbaga baguhan sa larangan at walang alam kaya hindi niya maintindihan ang main goal ng CEO ng company nila kung bakit ito pang sinalit hindi siya. Halata rin naman na wala itong ibubuga. Bagay na nagpangit-ngit pa sa babae. Habang nasa meeting ay matamang nakinig si Althea sa bawat details na sinasabi ni Kenzo patungkol sa project. Hindi niya pinansin ang panakanak at obvious na sulyap na makasamahan niya sa trabaho. Ayon kay Kenzo ay aabot ng taon ng project dahil sa malakit at maaring maging break ng company. At dahil malaki kaya ang nakatayang magiging profit nito ay nakakalula. Good luck everyone!
Lumabas na si Althea ng meeting room. Hindi niya namalayan na nasa likod niya na rin pala si Kenzo. Naabutan niya si Ruby sa may pinto. Akala niya hinihintay siya. Akmang ibubuka na ni Althea ang bibig na kagad na matigilan siya. Sir, pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol saan, Ruby? Natigilan na si Althea dahil medyo naharangan siya ng babae. Tila ba sinadya nitong i-block ang daan. Sa tingin ko, sir, ay isang maling desisyon na pasamahin si Althea sa ganito kalaking project. Ano? Bakit mo naman nasabi? Baguhan lang siya sa company. Wala siyang ibang experience. Ibig sabihin ay ang Marcus Design ng una niyang employer, sir. Anong kinalaman na experience about sa project? Sir, ang ibig ko sabihin is paano na lang kung makagawa siya ng mga mali habang nasa process ang project. Papayag po ba kayo na mapunta na lang to sa wala? Hindi magawang makapagsalita ni Kenzo. Tinitimbang ko anong mas maayos na salitang gagamitin. Ayaw niyang may ma-offend sa kanila kahit pa siyang mas may power sa gagawing desisyon ukol sa nasabing project. Naiintindihan naman kita, sir, na gusto mo lang siyang i-expose sa mga ganitong project. Pero hindi ka ba mahirapang mag-explain sa mga investors? Just in case. Isa pa, malaking project to na Salmeda Holdings. Malaking kumpanya yon. Hindi pipitsuging kailangan ng trial at error. Kung malalaman lang ni Ruby kung anong ugnayan ni Althea sa CEO ng Salmeda Holdings, malamang ay nakaluhod na ito sa harap ni Althea. Pinupuri at sinasamba ng babae. Hindi lang yun, sir. Ang dami ng mga employee natin na mas matagal sa kanya at kailangan ng malaking break sa karera nila. Hindi ba yun unfair sa kanila? Nasisilip nila si Althea na PA mo lang. Sinilyo pa ni Kenzo si Althea na nanatiling nakatayo't blankong mukhang nakatingin kay Ruby. Medyo guilty si Kenzo na hindi niya kayang ipagtanggol ang babae ng harap-harapan dahil may punto rin naman ang sekretary niya. Sa totoo lang, marami na sa mga employee natin ang lihim na nagko-complain sa kanya. Hindi lang yun nakakarating sa iyo, sir, dahil hinaharang ko. Nag-aalala sila na baka mabulilyaso lang at mapunta lang sa walang project nating ito. Pilit na kinalma ni Althea ang sarili kahit parang bulkan na siyang sasabog sa mga salitang narinig. Ora mismo ay parang bigla na lang na gusto niyang isampal sa mukha ni Ruby kung sino ba talaga siya. Kung hindi rin naman ang dahil sa kanya nung kanang makukuha ng Marquez Designs ang project building tower ng Salmeda Holdings. Kung pwede lang niyang gawin iyon, kanina pa napahiya ang lecheng kontrabida. Ruby, masyado ka namang nervyusin. Iwasan mo na munang magkape ng marami. Pabirong sagot ni Kenzo nang totoo'y nais lang pagaanin ang tensyon na nakikita niya sa mata ni Althea. Buntis pa naman ito't baka makasama sa bata. Malaki ang tiwala ko kay Althea na magagawa niyang trabaho ng maayos sa project. Ang kailangan lang nating gawin ay maniwala sa kakayahan niya. Nagigets mo ba? Pero sir, sige ganito na lang para matapos ng usapan natin about this matter. Isasalin na kita sa project at ikaw magiging leader ng grupo. Nandun pa rin si Althea. Tulungan mo na lang siya. Magtulungan kayong dalawa sa project na to. Naisa na ni Althea na umalma sa kagustuhan ni Kenzo. Pero pabuka pa lang ang bibig niya, tinanggap na kagad yun na excited na si Ruby. Halatang yun lang naman ang habol ng babae. Talaga sir? Maraming salamat po. Sige na, mauna na ako sa inyo. Humakbang na papalayo si Kenzo, ngunit kagad na bumalik sa kanilang pwesto nang may naalala. Sumunod ka sa akin Althea, may kailangan akong sabihin sa'yo.